Sa unang pagkakataon nagsalita ang radio DJ na si Karen Bordador hinggil sa pagkakaugnay di umano niya at ng kanyang nobyo sa iligal na droga. Humarap ang dalawa sa piskalya para sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Live mula sa Taguig City, may exclusive report si Marisol Abduraman. Marisol. Maris, alam mo talagang mailap pa rin nga ito ng mga bantay saradong sina DJ Karen Bordador at kanyang boyfriend si Emilio Lim sa kanilang pagharap kanina para sa preliminary investigation sa kasong isinampa laban sa kanila. Nakaposas ang kamay kasama ang ina at abogado. Dinala sa Pasig City Prosecutor's Office ang radio DJ na si Karen Bordador at boyfriend na si Emilio Lim. Humarap sila sa piskalya para sa preliminary investigation ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act na isinampa laban sa kanila. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Karen, panawagan sa kanyang mga taga-suporta. Please pray for us. Hindi na rin ang paunlak ng panayam sa media ang ina ni Karen na nauna nang itinanggi ang akusasyon laban sa anak. Kinumpirma ng abogado ni Karen na nagkaroon ng preliminary investigation pero hindi nila naisumiti ang kanilang mga counter affidavit. Nanghingi raw sila ng extension. Para makuha namin yung mga important documents na kakailanganin para sa mga respective defenses ng mga kliyente namin. We have very good defense for that. Samantala, ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA News, negatibo sa isinagawang drug test si Karen. Nagpositibo naman ang kanyang boyfriend. Ayaw pa itong kumpirmahin ng SPD. Hindi pa raw nila hawak ang papel na naglalaman ng resulta. Non-bearing ito pagdating sa kaso na isinampa sa kanila. Maris, inaasahan na sa susunod na linggo ay maglalabas na nga, magsusumiti na ng kanilang counter-affidavit itong kampo nga ni na Karen at ni Emilio Lim kung saan supposedly kanina nga dapat ito inaasahan pero humingi sila ng extension. Samantala, patuloy ang investigasyon na sinasagawa ng SPD regarding pa rin ito doon sa mga sangkot na personalidad na pinaniniwala ang pinagbebentahan at yung mga gumagamit din at nagbebenta rin na nanggagaling nga dito kila Emilio Lim. Maris. Marisol, sinasabi ng abogado nila Karen na they have a good defense, ano? Pero ano ba talaga ang kanilang depensa? Dahil ang sinasabi ng mga otoridad, nandun mismo si Karen Bordador nung isagawa yung operation, pero ang sinasabi naman ng kampo ni Karen, bumisita lang siya nung time na nagkaroon ng operation. Kumbaga binisita lang niya yung kanyang nobyo. Ano ba talaga ang malinaw dito, Marisol? Maris, alam mo talagang tinatanong natin sila kanina kung gaano ba kalakas ang kanilang depensa dahil sinabi nga ng kanilang abogado na malakas ang kanilang depensa against dito sa kasong isinampalaban kay Karen at kay Lima. Pero talagang hindi nila ito idinitalya sa atin pero ang sinabi lang nila, meron pa silang mga kinokolate ngayon ng mga dokumento na magpapatunay ng kanilang ebidensya o rather magpapatunay doon na talagang hindi totoo ang akusasyon laban sa dalawa. Specifically na nga ito dito si Karen dahil unfortunately Maris, hindi nagbigay sa atin ng pahayag itong si Mr. Lim at hindi rin natin nakausap ang kanyang abogado. Ang sinasabi lang nitong kampo ni Karen ay kaya sila nanghingi ng extension because they're adding more documents na i-attach sila doon sa kanilang counter affidavit. Pero ang sinasabi syempre sa atin ng SPD ay malakas naman ang kanilang ebidensya doon laban kay Karen at kay Lim. In fact, ang sinasabi nga ni Karen na dumalo lang siya sa condo like what you have mentioned ay hindi dahil may direct participation siya dahil nung time na nagkaroon ng buy-bust Maris, ito mismo si Karen ang nag-abot ng bag kay Lim na inabot naman ni Lim doon sa pulis na nagkunwaring buyer nung time na isinagawa nga ang buy-bust operation. Kaya alam mo Maris, ito ngayon maganda nating abangan kung ano-ano yung mga ebidensya yung purpose na magkabilang panig na para talagang para sa kanilang mga strong claims sa isa't isa na sinasabi nga ng kampo ni Karen, inosente ito, hindi totoo ang aligasyon but SPD on the other hand is saying na malakas naman ang kanilang ebidensya laban dito naman sa kampo ni na Karen. Marisol, nagpositibo sa drug test itong nobyo, sasailalim pa ba ito sa confirmatory test at kailan ba ito kukumpirmahin ng SPD? In the meantime, nag-negative naman itong si Karen pero kailangan ba siyang sumailalim din sa isa pang sa confirmatory test?
Okay. Maris, ang initial lamang ito na result, ano? Hindi pa masabi ngayon ng SPD kung dadaan pa ito sa confirmatory test. Although ang alam natin ng SOP talaga dito, Maris, is once nagkaroon ng initial findings, ay nagkakaroon pa ito ng confirmatory test. SOP rin naman kasi ito sa mga gantong persons na naakusahan ng any drug involvement sa drug cases na sumasailalim din sila sa drug test. So, we would like to assume na ganun din ang mangyayaring proseso dito. Yun din naman ang sinabi sa atin ng SPD na malamang gawin din, ano? After the initial testing, magkakaroon pa ng confirmatory. Now, sa case naman ni Karen na nagnegatibo nga, might be rin daw, ano? So, andun din yung posibilidad na ulitin din ang kanyang test to really make sure, ano, na talagang kung negatibo pa rin siya sa confirmatory test, so that would really say na talagang negative nga siya. Nevertheless, Maris, ang sinasabi ng SPD, walang bearing ang resulta ng kanilang test doon. Dahil ang pinag-uusapan dito, hindi naman yung talagang paggamit lang because hindi naman daw nangangahulugan na if you are not a user, that doesn't mean na hindi ka na pusher. Lalo't ang isinampas sa kanila ay both possession at saka selling, Maris. In the meantime, Marisol, meron ka bang balita tungkol doon sa mga listahan daw ng celebrities na di umano'y parokyano ng mga suspect? Maris, gaya ng mga inulat natin itong mga nakaraang araw, hawak nila ngayon ang listahan na nakuha mismo nila doon, ano, sa kampo ni Lim at ni Karen. Ito ang naglalaman doon ng mga parokyano, kasama nga doon actually ang mga personalidad, gaya na lamang ng mga singer, ng mga artista, mga commercial model na pinaniniwalaan nila ng mga parokyano dahil nakalista doon ang pangalan. Binigay na sa atin pero hanggang sa mga oras na ito hindi pa rin nila pinapakita sa atin. Pero ang sinabi sa atin, may listahan doon ng mga pangalan at kung magkano ang mga order. Halimbawa, Maris Umali, 200,000 worth of ecstasy. So may mga ganun lang. Kaya ang sabi sa atin ng SPD, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang ginagawang operation. Kaya hindi pa nila ma-divulge sa atin kung sino-sino talaga ang mga nandoon. At meron na silang kinukonsider ngayon ng mga person of interest base doon sa mga nakalista sa logbook. At itong notebook, ano, or ledger na sinasabi nga, ay isi-share nila ito sa other agency, ano, like yung EDSOT at saka yung PDEA, no, para magkaroon sila ng coordination dahil baka naman ang mga personalidad na yun might be the same person na nakalista rin doon sa PDEA para magkaroon naman daw ng mas magandang investigasyon dito para kung sakali mas madali raw nilang makukuha itong kanilang mga tinatawag na person of interest. Maris. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.